Minsan, akala ko mawala na ako sa sarili ko, hanggang sa isang hapong nagbago ang lahat. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang, taga Batangas, at nagtatrabaho bilang parmasyutiko sa maliit na botika sa bayan namin. Ang araw-araw dito ay paulit-ulit na tila walang bago, gising, trabaho, bahay, at tahimik na gabi. Kasama ko ang asawa kong si June, na nagtatrabaho sa planta ng kuryente, at ang anak namin ay nag-aaral sa Maynila, kaya bihira siyang makauwi. Minsan, habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, napagtanto kong parang nawala na ang ningning ko. Ako lang ang nanay, ang asawa, ang tindera, pero ang babae sa akin, parang naglaho na. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, napansin ko ang isang simpleng sulat sa pader ng barangay, masahe, pagpapahinga, pribadong serbisyo, sentro. Tawagan si Mang Vidal. Walang iba pang detalye, kaya dali-dali akong tumawag. Ang boses niya sa kabilang linya ay banayad, may kaunting diin ng probinsya, at nangako akong bibigyan niya ako ng masahe para lang ma-relax. Nang dumating ako sa bahay niya sa San Juan, isang tahimik na lugar sa tabi ng ilog, binuksan niya ang pinto. Siya ay matangkad, payat, may mahabang buhok na nakatali sa likod, at may pulang sinulid sa pulso. Hindi siya nagmukhang iba sa mga masahe na naranasan ko, pero may kakaiba sa kanyang tingin. Binigyan niya ako ng masahe na espesyal na may kasamang taping sa liig at balikat. Ang mga kamay niya ay mainit, para bang galing sa apoy, at bawat haplos ay dumidikit sa mga bahagi ng katawan ko na matagal nang nangangailangan ng pangangalaga. Nang maramdaman ko ang presyon sa batok, nawala ang lahat ng lungkot sa puso ko. Ayos lang yan, mahina niyang bulong. Napangiti ako nang maramdaman na parang muling nabuhay ang katawan ko. Sa gabing iyon, umuwi ako na may kakaibang init sa loob, parang may muling nagising sa akin na babae na matagal nang nakalimutan. Minsan, akala ko mawala na ako sa sarili ko, hanggang sa isang hapong nagbago ang lahat. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang, taga Batangas, at nagtatrabaho bilang parmasyutiko sa maliit na botika sa bayan namin. Ang araw-araw dito ay paulit-ulit na tila walang bago, gising, trabaho, bahay, at tahimik na gabi. Kasama ko ang asawa kong si June, na nagtatrabaho sa planta ng kuryente, at ang anak namin ay nag-aaral sa Maynila, kaya bihira siyang makauwi. Minsan, habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, napagtanto kong parang nawala na ang ningning ko. Ako lang ang nanay, ang asawa, ang tindera, pero ang babae sa akin, parang naglaho na. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, napansin ko ang isang simpleng sulat sa pader ng barangay, masahe, pagpapahinga, pribadong serbisyo, sentro. Tawagan si Mang Vidal. Walang iba pang detalye, kaya dali-dali akong tumawag. Ang boses niya sa kabilang linya ay banayad, may kaunting diin ng probinsya, at nangako akong bibigyan niya ako ng masahe para lang ma-relax. Nang dumating ako sa bahay niya sa San Juan, isang tahimik na lugar sa tabi ng ilog, binuksan niya ang pinto. Siya ay matangkad, payat, may mahabang buhok na nakatali sa likod, at may pulang sinulid sa pulso. Hindi siya nagmukhang iba sa mga masahe na naranasan ko, pero may kakaiba sa kanyang tingin. Binigyan niya ako ng masahe na espesyal na may kasamang taping sa liig at balikat. Ang mga kamay niya ay mainit, para bang galing sa apoy, at bawat haplos ay dumidikit sa mga bahagi ng katawan ko na matagal nang nangangailangan ng pangangalaga. Nang maramdaman ko ang presyon sa batok, nawala ang lahat ng lungkot sa puso ko. Ayos lang yan, mahina niyang bulong. Napangiti ako nang maramdaman na parang muling nabuhay ang katawan ko. Sa gabing iyon, umuwi ako na may kakaibang init sa loob, parang may muling nagising sa akin na babae na matagal nang nakalimutan. Sa susunod na araw, habang nasa butika, hindi ko maiwasang maalala ang hapong iyon. Ang bawat haplos ni Mang Vidal ay tila ba nagtanggal ang bigat na matagal ko nang dinadala. Naisip ko, baka ito ang kailangan ko, hindi lang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa. Kaya't nang tawagan niya ako para muling magpa-appointment, hindi ako nagdalawang isip. Pinili kong pumunta muli sa Sabado ng gabi, isang oras na hindi ako ginugulo ng trabaho o ng mga usapin sa bahay. Pagdating ko sa kanyang bahay, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi na ako takot o kinakabahan, sa halip may kasabikan akong hindi ko maipaliwanag. Nakaitim akong palda na hanggang tuhod, may makapal na medyas na may pattern, at simpleng beige na blusa. Una kong beses na hindi ko ipinagdamot ang pagbiti ng buhok ko, kaya ito'y maluwag na bumalot sa balikat ko. Para sa akin, ito na ang simula ng pagbabago, hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko.
Si Mang Vidal ay bumukas ng pinto na parang inaasahan akong darating lang. Tahimik siya, pero mailalim ang titig, parang mailihim siyang gusto kong madiskubre. Sa loob ng silid, may kandila at ibang amoy, sandalwood at musk na maihalong pampainit. Naghubad ako ng sapatos, inabot ang aking balabal, at dahan-dahang naglakad sa may kahoy na sahig, naglalakbay sa isang mundo na para lang sa akin. Humiga ka na, wika niya at sumunod ako. Muling niyakap ng kanyang mga kamay ang aking balikat, ngunit ngayon, malumanay at may kakaibang ritmo. Dahan-dahan niyang tinahak ang likod ko, pinadama ang bawat bahagi na tila ba matagal nang nananabik sa ganitong atensyon. Nang marating niya ang batok ko, muli akong nanginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdaming bumabalik sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ayos lang yan, mahina niyang bulong sa tabi ng tenga ko, at ramdam ko ang init ng kanyang boses na kumakalma sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero naramdaman kong unti-unti akong nagigising. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso at isipan. Ang masahe ay hindi na lamang simpleng pagpapahinga, ito ay isang paglalakbay pabalik sa akin, sa babaeng matagal nang nagkulong ng kanyang sarili. Sa pagkakataong iyon, naisip ko, baka dito nagsisimula ang pagbabago na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko inakala na ang simpleng masahe ay magiging simula ng pagbabago sa buhay ko. Hello, ako pa rin si Luningning, 43 taong gulang, at mula sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Sa araw-araw kong trabaho sa butika, palagi kong iniisip kung paano ko muling mararamdaman ang sarili kong pagiging babae, hindi lang bilang isang ina o asawa, kundi bilang isang tao na may sariling damdamin at pagnanasa. Ang masahe kay Mang Vidal ang naging sandigan ko para sa paglalakbay na iyon. Pagkatapos ng unang 2 sesyon, hindi na ako nakatiis na huwag bumalik. Hindi lang ito basta masahe, para sa akin, isang lihim na mundo ang nabuksan, isang espasyo kung saan ako ay pinapakinggan ng katahimikan at ng mga kamay na tila may sariling wika. Sa ikatlong beses na pumunta ako, nagdala na ako ng ibang pakiramdam, isang halo ng takot at pag-asa. Pumili ako ng pulang damit na medyo nakabibighani, ngunit hindi sobra. Mahigpit ang pagkakasuot na nagpapakita ng mga kurba ng katawan ko, ngunit may pagkahiwaga pa rin ang pagiging simple nito. Sa loob, isang itim na pangilalim ang aking suot, na parang lihim na sandata ng aking muling pagkababae. Pagpasok ko sa bahay ni Mang Vidal, ibang-iba ang tinig ng hangin. Walang musika, walang ingay, tanging amoy ng sandalwood at muskot na nagbigay ng init sa paligid. Siya ay nakatayo sa pintuan, nakaitim na panglamig na damit, at ang buhok niya ay basa pa, na parang handa rin siyang harapin ang isang espesyal na gabi. Hindi na siya ngumiti, ngunit ang tingin niya ay sapat na para maipakita ang pag-unawa sa mga nararamdaman ko. Ihanda mo ang sarili mo, wika niya ng mahina. Habang ako'y humiga sa lamesa, tiniyak niyang ang bawat haplos ay may kahulugan. Hindi na ito isang simpleng masahe, kundi isang pag-uusap ng mga katawan, isang pagsasalita na walang salita. Ang mga kamay niya ay dumaan sa likod ko, mula sa batok hanggang sa balakang. Dahan-dahang hinahanap ang mga bahagi ng aking katawan na matagal nang nagbabantang isuko ang sigla. Nang maramdaman niya ang aking pagtigil ng hininga sa bawat haplos sa baywang, huminto siya at nagtanong, "Handa ka na ba?" Ako'y napangiti at tumango. Dahan-dahan niyang itinaas ang aking binti, inilagay ito sa isang posisyon na hindi ko pa nararanasan habang siya ay nakaupo sa tabi ko. Ang masahe ay naging mas malalim, mas mapanlikha, na para bang ang bawat galaw ay mailayuning gisingin ang mga damdamin na matagal akong kinubkob. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay na parang apoy na dahan-dahang pumapawi sa lamig ng aking puso. Sa sandaling iyon, naisip ko, hindi ito basta masahe lang. Ito ay isang paglalakbay ng muling pagkakilala sa sarili. Isang paglalakbay na hindi ko inaasahan, ngunit tinanggap ko ng buong puso. Sa bawat haplos, unti-unti akong nagiging mas buhay, mas makulay, at handa nang harapin ang mga susunod na bahagi ng aking kwento. Ako'y nakahiga sa lamesa, inilalagay ng mga kamay ni Mang Vidal ang bawat bahagi ng katawan ko sa tamang ayos, hindi lang para gamutin, kundi para muling gisingin ang apoy na matagal nang natutulog. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang mula sa Batangas, isang parmasyutiko na tila nakulong sa paulit-ulit na araw-araw. Ngunit ngayon, unti-unti akong bumabangon mula sa anino ng pagkawalang buhay na dulot ng aking pang-araw-araw na gawain. Ang masahe ni Mang Vidal ang naging tulay ko pabalik sa sarili ko. Sa aking ika-4 na pagbisita sa kanya,
dinala ko ang aking sarili na puno ng pag-asa at konting kaba. Nakapulang damit ako, simple pero may dating, na nagpapakita ng aking pagiging babae ng hindi sobra. Ang buhok ko ay maluwag, dumadaloy sa aking mga balikat, na para bang sinasabi nito na handa na akong magbukas ng bagong kabanata sa aking buhay. Pagpasok ko sa bahay ni Mang Vidal, tahimik ang paligid. Wala ng kandila o musika, ang lamig ng gabi at ang amoy ng kahoy ang tanging kasabay ng aking mga hakbang. Tumingin siya sa akin ng buong lalim na parang sinusubukan basahin ang aking kaluluwa. "Handa ka na ba?" tanong niya ng mahina. Ako'y tumango. Habang ako'y nakahiga, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang mga kamay mula sa aking mga paa pataas sa aking likod. Ang bawat haplos ay puno ng malasakit at pag-unawa, hindi lang basta paghawak. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga palad, na para bang iniisip kung saan ako nasasaktan at saan ako dapat palakasin. Nang maabot niya ang aking baywang, bigla akong napanginig, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa damdaming bumabalik sa akin, isang damdaming matagal ko nang pinigilan. Sinabi niya sa akin, "Ngayon, sasabayan kita sa bawat galaw ng iyong katawan at damdamin." Dahan-dahan niyang itinaas ang aking binti, iniikot ito ng maingat, at iniayos sa posisyong hindi ko pa nararanasan. Hindi ito basta masahe. Ito ay isang ritual ng muling pagkabuhay, isang pagbalik ng aking pagkababae. Habang patuloy ang kanyang mga kamay sa paggalaw, naramdaman ko ang init na kumakalat mula sa aking puso hanggang sa bawat sulok ng aking katawan. Para bang bawat haplos niya ay naglilinis ng alikabok na matagal nang nakabaon sa aking pagkatao. Sa sandaling iyon, naisip ko na hindi ako nag-iisa sa laban na ito ng buhay. May isang tao na handang gabayan ako, hindi lamang bilang isang masaheista, kundi bilang isang tao na nakakaunawa sa lalim ng aking pagkatao. Nang matapos ang sesyon, tinulungan niya akong tumayo. Ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa aking pulso, at sa kanyang mga mata ay may isang mensahe na hindi niya kailangang sabihin ng malakas, hindi na ito ang dati mong luningning. Lumabas ako ng bahay niya na may bagong sigla, bagamat may kalakip ding takot sa pagbabago na dumarating. Ngunit sa puso ko, alam kong handa na akong harapin ito. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam ng matapos ang masahe ni Mang Vidal, isang halo ng init, kaba, at bagong pag-asa na bumalot sa akin. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang, isang parmasyutiko sa isang maliit na bayan sa Batangas. Ang buhay ko noon ay puno ng pare-parehong araw, mga responsibilidad na tila walang katapusan, at isang pakiramdam na unti-unting nawawala ang sarili ko. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng mga kamay ni Mang Vidal, unti-unti akong muling nabuhay. Sa araw na iyon, pagkatapos ng masahe, umuwi ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi ko mapaliwanag kung ano ang nangyari sa akin, parang may bagong ningning na sumilay sa aking mga mata, isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Nang tanungin ako ni June kung ano ang nangyari, simpleng umiti na lang ako at sinabing wala, okay lang ako. Ngunit sa loob, alam kong may nagbago. Sa mga sumunod na araw, halos hindi ko mapigilan ang pag-iisip kay Mang Vidal. Hindi lang dahil sa masahe, kundi sa paraan ng kanyang pagtingin, sa init ng kanyang mga kamay, at sa tahimik na pag-unawa na naramdaman ko sa bawat sesyon. Ang kanyang mga haplos ay tila ba naglilinis sa bawat sulok ng aking katawan at puso na matagal ng puno ng alalahanin at pagod. Isang gabi, nag-text ako sa kanya. "May oras ka ba bukas ng gabi?" ang aking mensahe. Hindi nagtagal, sumagot siya, "Naghihintay ako." Ang sagot niya ay simple pero puno ng pangakong pagbabago. Alam kong hindi na ito simpleng masahe lang, may mas malalim na nangyayari sa pagitan namin. Pagdating ng gabi, pumunta ako sa bahay niya na may dalang ibang uri ng tapang. Nakapulang damit akong mas maiksi, na may disenyong nagpapakita ng aking mga balikat. Ang buhok ko ay maluwag, dumadaloy ng natural sa aking likod. Hindi ko na inisip ang mga pangamba, sa halip hinayaan kong ang bawat galaw ay sumalamin sa bagong ako. Pagpasok ko, tahimik siya. Hindi kami nagpalitan ng maraming salita. Tumango lang siya bilang pagtanggap sa pagbabago na gusto kong maramdaman. Sa loob ng silid, ang amoy ng cinnamon na kanyang binanggit sa kanya ay naroroon, at ang liwanag ng kandila ay pumapawi sa dilim ng gabi. Pinahiga niya ako, at muli, ang bawat haplos niya ay naging isang lihim na usapan ng aming mga puso. Nang unti-unti niyang niyakap ang aking likod, naramdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa akin. Ang mga kamay niya ay hindi na lang basta gumagalaw sa balat ko,
parang nakikipag-usap ito sa aking kaluluwa, naghahanap ng mga sugat, at dahan-dahan itong ginagamot. Sa bawat paggalaw, naramdaman ko ang paglipat ng isang malalim na enerhiya na nagpapalaya sa akin mula sa mga tanikala ng nakaraan. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito pabalik sa dati. May isang bagay na nagbago sa akin, at sa bawat masahe, unti-unti kong natuklasan kung sino talaga ako muli, isang babaeng may tapang, may init, at may sariling buhay na muling susiklab. Hindi ko akalain na ang isang simpleng masahe ay magdudulot ng ganito kalalim na pagbabago sa akin. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang, taga Batangas, nagtatrabaho bilang parmasyutiko sa isang maliit na bayan. Sa mga araw na lumipas, ang bawat pagbisita ko kay Mang Vidal ay nag-iwan ng bakas sa puso at isipan ko na hindi ko inaasahan. Parang unti-unti niyang binabalik ang apoy na matagal nang nalunod sa lamig ng pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ng huling masahe, umuwi ako ng may kakaibang pakiramdam. Hindi ko mapigilang mag-isip kung paano ko haharapin ang pagbabago na iyon. Sa bahay, tahimik ang lahat, pero sa loob ko, may sigalot ng damdamin, kaginhawaan, kaba at pag-asa. Si June ay tila walang napapansin, ngunit ako'y naglalakad ng may bagong tiwala sa sarili. Habang naglilinis ako sa butika, paulit-ulit ang mga alaala ng hapong iyon, ang mga kamay ni Mang Vidal, ang init ng mga haplos, at ang mga salitang binitiwan niya ng mahina, ayos lang yan. Ang mga ito ay naging mantra ko na nagbibigay lakas sa akin sa bawat araw. Naisip ko kung paano kaya nagawa ni Mang Vidal ang parabang basahin ang bawat sulok ng aking katawan at puso, hinahanap ang mga sugat na hindi ko akalain na naroroon pa pala. Naalala ko rin ang pulang sinulid na nakatali sa kanyang pulso, isang simbolo ng proteksyon at panibagong simula. Natatanong ko, ano kaya ang ibig sabihin ng mga sandaling iyon para sa amin? Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na natatakot sa pagbabago, sa pagharap sa mga damdaming matagal ko nang inilihim. Paano kung ang pagbukas ko sa bagong mundo na ito ay magdulot ng sakit o pagkabigo? Ngunit sa kabila ng takot, nararamdaman ko rin ang isang mas malakas na hangarin, ang magkaroon ng tunay na koneksyon, hindi lang sa aking sarili kundi sa isang tao na makakaunawa at makakapagbigay ng tunay na ginhawa. Habang pinagmamasdan ko ang pulang sinulid sa kanyang pulso, nagtanong ako sa sarili, paano kung ang masahe na ito ay hindi lamang isang simpleng serbisyong pangkatawan, kundi isang ritual ng pagbabagong espiritual? At paano kung ang taong nasa likod ng mga haplos ay hindi lang isang masahista, kundi isang gabay na magtuturo sa akin kung paano mahalin ang sarili ko muli? Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong kailangan kong maging matapang. Hindi ko alam kung saan dadalhin ang landas na ito, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako babalik sa dati kong pagkatao. Ang babae sa akin ay muling nagising, at handa nang harapin ang mga hamon ng bagong buhay, kahit na hindi ko pa alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Akala ko tapos na ang lahat ng sa isang iglap, nagbago ang lahat ng hindi ko inaasahan. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang at taga Batangas, isang parmasyutiko na matagal nang nawala sa sarili. Pero sa pagdaan ng mga araw, unti-unti akong muling natagpuan. Ngunit isang gabi, isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang sumalubong sa akin, isang sandali na nagbukas ng isang pinto na hindi ko handang pasukin. Pagkatapos ng isa sa aming mga sesyon ni Mang Vidal, habang papalabas na ako ng bahay niya, isang kakaibang tunog ang narinig ko sa likod. Maya-maya, may kumatok sa pintuan, isang lalaki na hindi ko kilala ang mukha. Sa unang tingin, tila may dala siyang mabigat na pasya, at ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at pag-aalinlangan. Napatingin si Mang Vidal sa akin ng mabilis, at sa kanyang mga mata ay may bahid ng kaba. Hindi ko maintindihan kung sino ang lalaking iyon, pero ramdam ko agad na may kinalaman siya sa aking bagong buhay na nagsisimula. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis, at ang mga kamay ko ay nanginig ng bahagya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magtaka. Ang lalaki ay nagpakilala bilang si Marco, isang matagal ng kaibigan ni Mang Vidal, ngunit may dala siyang isang lihim na tila bababalikan ang nakaraan ni Mang Vidal. Sa mga salitang binitiwan niya, unti-unting lumutang ang isang kwento ng isang taong may mabigat na kasaysayan, isang kwento na hindi ko inaasahan na maririnig mula sa isang taong tila payapang masahista. Si Mang Vidal ay naging seryoso, at tila may mga bagay na hindi niya nais ipaalam agad sa akin. Ngunit sa isang iglap, nalaman ko na ang masahe ay hindi lang basta masahe,
May mga dahilan kung bakit siya nagbibigay ng ganitong klase ng atensyon sa mga tao tulad ko. May mga sugat siya na nagmumula sa kanyang sariling nakaraan, mga sugat na tila ba nag-ugnay sa mga sugat ko. Hindi ko maintindihan kung gaano kalalim ang kanilang pinagdadaanan, pero ramdam ko na ang aking kwento ay bahagi ng mas malawak na kwento na hindi ko pa nalalaman. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon, isang pangakong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang tunay na lihim ni Mang Vidal? At paano magbabago ang buhay ko kapag nalaman ko ito? Ang mga sagot ay tila nakatago pa sa dilim, naghihintay na tuklasin, ngunit handa na ba ako para sa susunod na kabanata ng aking buhay? Hindi ko inasahan na ang pagpasok ng isang estranghero ay maglalagay sa akin sa gitna ng isang lihim na hindi ko handang harapin. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang, taga Batangas, na muling natagpuan ang sarili sa ilalim ng mga haplos ni Mang Vidal. Ngunit nang dumating si Marco, isang matalik na kaibigan ni Vidal, bumaligtad ang kwento ng aking buhay sa paraang hindi ko inaasahan. Si Marco ay may matapang na tingin at dala-dala ang bigat ng mga hindi nasabi. Sa bawat salita niya, unti-unting lumutang ang isang kwento ng trahedya, pagtataksil at pagbabayad sala. Ipinahayag niya na si Mang Vidal ay dati nang nasangkot sa isang insidente na nagdulot ng matinding sugat hindi lamang sa kanya, kundi pati sa mga taong malalapit sa kanya. Isang sugat na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang gumaling. Napatingin ako kay Mang Vidal na tila nagbubuni sa kabila ng bigat ng mga kwento. May mga sandaling hindi siya makatingin sa akin, at ang katahimikan ay bumalot sa silid na parang hangin bago ang bagyo. Si Marco naman ay nagpatuloy sa pagsasalaysay ng mga pangyayaring nagbago sa buhay nila, isang lihim na matagal nang itinago, isang bahagi ng kanilang pagkatao na hindi basta ibinabahagi. Habang nakikinig ako, naglalaban-laban ang damdamin sa puso ko, takot, pagkalito, at isang di maipaliwanag na pagnanais na maunawaan. Ano kaya ang koneksyon ko sa kwentong ito? Bakit tila ako'y nahuhulog sa gitna ng isang gulo na hindi ko inaasahan? Napagtanto ko na ang masahe, na para sa akin ay isang paraan ng paglaya, ay bahagi pala ng isang mas malalim na kwento ng pagpapagaling, hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Mang Vidal. Ang bawat haplos ay may kasamang kwento, at ang bawat kwento ay may sugat na kailangang pagalingin. Ngunit paano kung ang sugat na ito ay higit pa sa pisikal? Paano kung ang tunay na laban ay nasa pagitan ng nakaraan at ng pag-asa? Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ang aking puso ay nagsisimulang pumasok sa isang mundo na puno ng pasakit at pag-asa, at handa akong harapin ito, kahit hindi ko pa alam ang buong katotohanan. Ngayon, ang tanong ay, hanggang saan ako lalim sa kwentong ito? At sino talaga si Mang Vidal sa likod ng kanyang mga haplos? Ang mga sagot ay unti-unting sumusulpot, ngunit may mga lihim na mas mahirap tuklasin kaysa sa inaakala ko. Hindi ko inakala na ang kwento namin ni Mang Vidal ay magiging isang labirintong puno ng lihim at emosyon na hindi ko kayang iwasan. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang, taga Batangas na dati inakulong sa monotonya ng buhay, ngunit ngayon ay nalulunod sa isang kwento na puno ng sakit, pag-asa, at damdaming hindi ko inaasahan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabuksan ang mga pinto ng nakaraan ni Mang Vidal. Ang mga kamay niya na dati nagbibigay ng ginhawa ay ngayon ay nagiging simbolo ng mga sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Si Marco, na tila tagapagdala ng katotohanan, ay nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ni Vidal, isang kwento ng pagtataksil, pagkakanulo, at pagsubok na naghubog sa kanyang pagkatao. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat salita, ang init ng bawat alaala na bumabalik, at ang sakit na nakatago sa likod ng mga haplos. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung paano naabot ni Vidal ang puntong ito, ang pagiging isang tao na hindi lamang naglilinis ng katawan ng iba, kundi nagtuturo rin ng pagpapatawad at pagtanggap. Sa bawat sandali, ang aming kwento ay nagiging mas komplikado. Ang mga haplos ay nagiging mga salaysay ng paghilom, ngunit may mga hangganan na hindi madali lampasan. Ang aming mga puso ay nag-uusap ng walang salita, naglalaban ng takot at pagnanais, pag-aalinlangan at pagtitiwala. Hindi ko alam kung hanggang saan ako kayang sumuong sa mundong ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang pagbabago na nangyayari sa akin ay hindi na lamang pisikal, kundi isang pagbabagong espiritual na magpapatibay sa akin sa pagharap sa mga susunod na hamon. Habang ang gabi ay nangingibabaw sa paligid, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon,
isang sigla na parang apoy na unti-unting lumalago sa loob ko. Ang kwento namin ni Mang Vidal ay hindi natatapos sa masahe lamang. Ito ay isang epiko ng pag-ibig, sakit, at muling pagkabuhay na naghihintay ng kanyang wakas. Ngunit ang tanong ay nananatili, sa kabila ng lahat ng lihim at sugat, makakaya ba naming harapin ang katotohanan? At ano ang magiging kapalaran ng aming kwento? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, naghihintay na mabunyag. Hindi ko inakala na ang paglalakbay ko sa masahe ay hahantong sa isang kwentong puno ng lihim, pagdurusa, at muling pagkabuhay. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang, taga Batangas, dating parmasyutiko na naligaw sa sarili, ngunit ngayon ay nasa bingit ng isang bagong simula, isang simula na may kasamang takot at pag-asa na magkasabay sa puso. Sa huling gabi ng aming pagkikita ni Mang Vidal, nagdala ako ng isang bagong anyo ng tapang. Nakapulang damit ako, na may simpleng disenyo, ngunit puno ng kahulugan para sa akin. Ang buhok ko ay nakatali sa likod, at ang mga palad ko ay nanginginig sa kaba at pananabik. Hindi na ito basta masahe, ito na ang pagtatapos at simula ng bagong kabanata. Pumasok ako sa kanyang tahimik na silid, tahanan ng mga lihim at damdami. Walang musika, walang kandila, tanging ilaw ng lampara na naglalarawan ng isang maharlikang entablado para sa amin. Si Mang Vidal ay nakatingin sa akin nang mailalim na hindi ko pa nararanasan, walang salita, ngunit puno ng kahulugan ang kanyang mga mata. Habang ako'y humiga, ang bawat haplos niya ay naging panalangin, isang ritual ng paglaya. Hindi na siya nagmasahe ng kalamnan lang, ang mga kamay niya ay nag-usap sa aking balat, sa aking kaluluwa. Dahan-dahan niyang inilagay ang pulang sinulid sa aking pulso, isang tanda ng panibagong simula, ng pag-aalay ng ating mga sugat at panata ng pagtanggap. Ito ang aming lihim, mahina niyang bulong. Hindi ito tungkol sa katawan kundi sa puso. Nanggabayan niya ako sa bawat galaw, naramdaman ko ang bawat takot, pangarap at pag-asa na sumilay sa akin. Hindi ko na kailangan pang magtago, ang babae sa akin ay muling nagising, matatag at bukas sa mundo. Nang matapos ang lahat, niyakap niya ako, hindi bilang isang masaheista o estranghero, kundi bilang isang tao na nagpaubaya sa akin ng isang bahagi ng kanyang sarili. Ang halik niya sa aking balikat ay puno ng pasasalamat, paggalang at isang malambing na pamamaalam. Paglabas ko sa bahay niya, ang hangin ay malamig, may kasamang unang nyebe ng taon. Ang bawat puting kristal na bumagsak sa aking balikat ay tila ba mga pangakong hindi kailanman mawawala. Sa pulang sinulid na nakatali sa aking pulso, dala ko ang lahat, ang sugat, ang ginhawa, at ang bagong buhay. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako ang babaeng pumunta sa bahay ni Mang Vidal, ako'y isang babae na muling nabuhay, handa na sa lahat ng darating. At ang lihim namin ni Mang Vidal ay mananatiling nakatali sa pulang sinulid, isang misteryong hahanapin ng puso, isang kwentong babalikan ng hangin sa bawat unang nyebe.